Hi guys, this is Family GC Vlog. So, gusto ko lang share itong aking ginagawa dito sa aking new for baby. Ayan, nakuha ko lang po yan sa basurahan kasi malapit lang dito sa amin basurahan yung dito sa Bakanting Lote. Naririnig kami na umiiyak na baby kitten. Then, ayun, hindi na ako nakapag-test kasi almost 12 hours nang may umiiyak na baby na na kitten. Then, yun, lumabas kami ng anak ko at yun, pumunta kami sa may basurahan. Ayun, hinalongkat namin. Nandoon yung matapatak na baby, nagpa-baby. Siguro ginagawa niya na like a kitty in the house, sing yum 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 yum, like a kitty. hindi din pinapadindi dahil pinapabayaan natin kasi nakita ko na doon din yung nanay niya nakatulog sa ilalim ng tricycle. Kaya ayun, ay siguro naisip ko na siguro ayaw ng mami nila ng baby ng anak niya, kaya yun siguro ayaw na lang or parents nila na ganyan na magpapalidi sila, mahihirapan sila kasi siguro marami na silang for babies or kaya yun ginawa nila, tinapon na lang. So dapat hintay na lang, dapat sanang lumaki yung baby bago o kaya pinamigay na lang. Sama diba, tinapon lang sa basurahan na parang iwan. So ayun, kaya ayun, awa din ako, kinuha ko. Then the first day, binigyan ko siya ng first milk, yung cow milk. Then na-search ko sa Google, hindi pala pwede yan cow milk. So kailangan goat milk. Ayun, hindi talaga siya parang ayaw nilang dumili kasi hindi nila type yung ay medyo malamig. Then yun, naghanap ko dito sa tindahan na malalapit sa akin, sa aming tindahan. Kaya nakakawa din ako ng goat milk for them. Then yun, yung powder na yun, minimix ko lang sa hot water. Then yun, keep warm sa palidi. Ayun, nagustuhan ng nila yung lasa. Kaya yun, isang araw, isang butin na siguro mauubos nila kasi malakas bali apat na sila actually guys, kasi yung isa hindi, nung paghanap namin nang narinig namin umiiyak, tatlo lang yung nakita namin. Then yun, inuwi namin, hindi lumagaan, may narinig kami umiiyak pa na baby. Ayun, kaya ayun, lumabas kami, kinuha din namin uli. Ayun, kaya naging 4 na ang baby namin, 4 baby namin. So ang routine namin yan, every 2 hours pinapadidi ko. Then yan, nilalagay ko sa para sa medyas para makip-form sila. Then minsan nilalagyan ko din nilalagay ko lang din, kinakip ko sa wire sa arm ko para makatulog sila. Yun, parang baby lang din naman, na katapos mo didi, ayun, ilalagay mo sa arm mo para comfortable sila kasi busog sila. Ayun, nakakatulog sila sa arm ko. Then nilalagay ko na sila sa karton, sa crib nila. Ayun, yung bagong kuha ko, yung pang-apat kong nakuhang kitten, parang mahina na siya kasi simple almost 24 hours na siya doon na umiiyak. Then siguro sa kalamig, tapos gutom siya. Pero yung actually nung nilagay ko siya dito, mas malakas siya.
Kasi ang mataas yung box. Naakyat niya, then ayun, talagang umaalis, lumalakad, talagang napaka-ano niya, napaka-energetic niya. Kaya yung ginawa ko, ayun, pinalitan ko ng mataas na karton para hindi niya maakyat. So, talo siya ng ng ibang kapatid niya na hindi pa siya talagang parang mahina. Mas mahina yung una namin na kasi pinipid namin, pinapakain namin yun eh. Lagi namin pinapadidi. Ayun, yung yung 24 hours na nandoon na iwanan, yun yung pinakamalakas. Hindi ko na tuloy alam kung kasi pare-pareho na sila ngayon, lusog, malaki na dyan, kaya yan. Kaya hindi ko na alam. Tapos yan, pare-pareho actually guys, ang kulay na nila. So, minsan, yung asawa ko nagtatanong, bakit ko daw, paano ko daw nalalaman na, kung sino na yung napadidi ko, painom ko ng milk, tapos yung hindi pa. Then I said, sabi ko, tinitignan ko yung tiyan niya. Kasi, tinitignan ko yung tiyan niya kung lobo na or not. Pero kung hindi pa, so that's mean, hindi ko pa napifit siya. Then, yung may basa sa, niya, sa may liig niya. Ayun, tinatandaan ko para malaman ko na siya na tapos ko na siyang padidiin. Ayan. Sana, ko talaga makasurvive sila sa nila. Kasi, yun guys, nakapikit pa sila eh. Kaya, nag-worry din ako na sana, mabuhay o makakawa naman kung hindi sila mabuhay. Pero talagang sinisika ko talaga mabuhay sila kasi, ayun, nirorotin ko siya ng every 2 hours, pinapadili ko sila. Ayan. Kung sino gusto actually guys, ayan, papa-adapt ko yan pag malaki na, pag may na sila, kung marunong na silang kumain. Ngayon, may gustong kumuha, hindi ko naman pinibigay kasi sabi ko baka hindi niya mabuhay. So, ako naman may milk, then I have time for palidi, for the feed every 2 hours routine. So, yan, sabi ko sa kanila. So, I will give this after that if they're already eating the weak food, not like milk now. For now, not. So, I can take care that yet until they are okay. So, now, we need to monitor them. And, so, actually guys, ayan. So, kung gusto mag-adapt niyan, just message me lang. Meron pang may isa pa. So, bali, ang ko lang, ititira ko lang ay 2 lang dito sa akin. So, dito lang sila. So, yung 2 ay hindi ko na kaya yatang yan. Stay dito kasi siyempre uwi ako ng Bicol. Paano yan? Minsan uwi ako ng Bicol, so wala mag-aalaga. Kaya yan. Gusto ko din pamigay. Ayaw ko na din pa yung magay. Kasi siyempre, ako nag-alaga, pamahal na din ako. Pero, hindi pa, kailangan na ipamigay yung 2. Pero kailangan din na yung kung sino yung mag-aalaga, dapat alagaan ka din. Kasi talagang napamahal din ay malalapit din ako sa mga aso, ganyan, sa aso at saka sa pusa. Kasi marami din kayong pusa sa Bicol, then cat, ganyan. Then, certain naman daw talaga mag-alaga ng cat. Ayan, guys. Anyway. Ayan, tapos ko nang padidiin ng aking newborn babies. Yung isa na naman ang papadidiin ko. So, may sila. Yung mapa na yun, may mahina siya. May mahina dyan na magdidi. Talagang pinipilit ko siyang dumidi. Ayan, yan siguro yun. Yan. Ayan.
Ayun o, ang hirap niyang padidiin. Talagang pumapalag siya. Hindi ko alam kung giniginaw siya or what. Tapos yung natikman niya na warm yung ano niya, yung milk niya. Ayun. Tinodo ng ng inom ng milk. So kaya yun siguro na maganda din talaga yung nabili kong goat milk for them. Kasi talaga napaka creamy niya. Talagang tinimplang. Kasi yung fresh milk hindi naman gaanong creamy. Kaya yan. Parang hindi sila satisfied. Dito sa sa pangalawa kong sa goat milk, yun parang satisfied sila kasi pag after feed them, nagiging nag-i-sleep na sila. Ayun, tahimik na. Then kasi nilalagay binabalot ko sila sa pinapasok ko sila sa mga medyas. Kaya ayan. Laging kaya tatahimik sila pag kasi siguro cold sila, kailangan nila lang talaga i-warm sila ng mother nila, pero hindi ko na talaga parang wala ko lang pakialam yung mami niya kasi meron ding mga mami ng cat na talagang hanapin nila yung baby nila. Ayun, syempre itong iyok na to malapit lang din naman siguro may-ari ng cat na to. Syempre naririnig din nila yung iyak nitong baby. So syempre naririnig at syempre pupuntahin sana dito. Hindi, kasi dati minsan may pumapasok talaga dito mga mga pusa. Ayun. Minsan nga napasok dito na parang akala mo feel at home. Ayun. Tapos ngayon wala na. Kasi I have 4 babies na here. So yan. So after that, binabalot ko muna sa station yan kasi yung mula sa iyang baby, yung Katie na to, ang tapang nahihirapan siya magluto ng milk kasi ang likot niya pumapalag talaga siya. Ang lalakas talaga nila guys. Kahit ilang araw na siguro, isang araw na siguro, isang araw ko na yan bago na kuha niya kasi tinitest ko lang muna kasi akala ko nandiyan lang yung mami nila, diyan sila nakatira ng mami nila sa may kasi may din naman ng mga tricycle, akala ko diyan sila nag-stay. Then na-observe ko, sabi ko bakit 24 hours na umiiyak pa rin baby kasi kung nandun yung mami nila hindi yun mag-iiyak ng mag-iiyak. Then I just my daughter to go outside and to check the toes, where's the crying kitten. Then when we saw that is lahat sila ay watak-watak dun sa may basurahan. Ayun, pinaghahanap ko kung nasa umiiyak. Ayun. Then 3 pieces lang ang nakita namin na umiiyak. Then yun nga, dinala namin dito sa bahay. Then siguro kinagabihan may narinig pa akong umiiyak na kitten sa labas. Never ko lang. Then kinaumagahan siguro tanghali na kanina, narinig ko talagang umiiyak kasi akala ko yung may nakita kong mama doon na naghahalongkat din ng basura. Akala ko kinukuha, hinahanap niya din yung baby kitten. Then nakita ko, ayun, parang hindi niya din pinansin yung baby kitten. Akala ko kukunin niya na. Sabi ko ay salamat, may kukuha na din. Then siguro after 1 hours, 2 hours, narinig ko na naman umiiyak. Kaya yung ginawa ko, nilabas na naman ulit at tinignan namin. Ano yun, nandun. Hindi naman kinuha ng mama doon na nagalungkat ang basura. Ayan lang guys, thank you very much guys sa panonood, and kung hindi pa po naka-subscribe, please subscribe and like, share my videos, and then para stay connected kayo sa aking mga ina-upload. So ngayon siguro continue ang aking update about the my newborn babies, kung mabubuhay ba sila or hindi. Thank you, bye bye.